Alam niyo mga katribya, ang kalamansi, ang karaniwan na po na size na napipitas, lalo na pagkamahal, ganito po ang size. Yan. Naaagad, misan mas maliit pa po rito. Yan yung gaholin. Ito mga katribya, itong size na ito, tinatawag natin na dos. Ang atin naman pong pinakapang-uno, ito, yung ganito naman po ang laki. Yan. Yan. Pagka ganyan po ang size ng kalamansi, makikita po ninyo yung kanyang kaibahan ay halos sa doble doon sa size po nung doso. Kaya ang karaniwan po natin na ginagawa, pinalalaki natin ang ating kalamansi para doble rin po ang bigat noong ating bunga. Una-una, magaan, mabigat sa timbang. Good morning po sa inyo mga katribya, at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Nga pala, tayo po pala ay 45 years na existing dito po sa mundo. Kaya tayo po ay nagpapasalamat po sa taas sa Diyos, dahil sa oras na ito inabot po natin ang edad na ito. Dahil marami po tayo, yung mga ganitong mga kasabayan ko ay mga pinagpahinga na sa iba't ibang mga kadahilanan. Pero yung tayo ay healthy, nakakagawa, nakakakilos, kahit na siyempre nga hindi naman po tayo binibigyan po ng sakit na malubha. Kasakit man tayo ay mga mild, pagpasalamat po natin sa Panginoon yun, yung ating pag-iral dito sa mundo. Kaya sa ating po mga ka-farmers, yan, birthday po natin ngayon. Kaya shoutout po natin ang ating po mga katribya sa iba-iba pong mga lugar na nakatutok po nitong ating pong vlog. Ngayon ay eto, gagawa uli po tayo mga katribya po ng ating pong pera at ang ating harvest. Sasamantalahin na natin dahil yun nga, ang ganda po ng presyo po ngayon. Nagang buti na lang po hindi ganun na bumulusok ang presyo ng ating kalamansi. Pagkabat bumaba po ng mga nakaraan, ngayon bumalik uli ngayon. Kahapon ay 1.6 sa Kabanatuan, sa Sangitan. Yung asking nung naman nyo, kung minsan naman ay nagkakatawaran yan, nagiging 1.5. Ngayon mga katribya, 1.5 naman po ngayon ang kalamansi. Sa atin naman kasi po ay extra, malalaki ang bunga, kaya maganda-ganda nating nahihirit ang ating buyer para pumitas o yung klase ng ating kalamansi makatas. Kaya nakadepende rin yan doon sa kalamansi. Kung yan ay malalaki gaya nito, pwede mo siyang ihirit sa 1.5. Pero karaniwan, ang talagang ang kuhanan nila is 1.4 nung pong mga ahente. Siyempre ahente may mga patubo yan na isang daan sa bawat red bag, kaya 1.5 ang pasa naman nila. Ito ang atin, ang advantage naman nito ay malalaki. Kaya pagka po malalaki ang kalamansi, hindi po mahirap pong ibenta o i-market. Okay, pitas po tayo pong muli mga katribya, at tapusin na po natin ito. Tayo na po ngayon ng rumaratsada para hindi po makuha po yung mga alanganin. Kasi pagka ito ay ating pinapitas, kuha po yan pati mga maliliit. Kaya tinatsyaga lang muna natin. Total naman na hindi naman siya ganung kakapalan ang pitasin. Naiiwan natin po yung mga alanganin. Para sa susunod, yan naman po ang ating pipitasin. Kahit na lahatan, pwede na pong makuha. At least po ay lumaki na siya mga katribya. Okay, tapos tayo. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-farmers. Saan man po mapunta ang ating video.
Iban po sa ibang bansa. Shoutout natin ang mga magsasaka, ang magkakalamansi. Yan, doon sa ating pong mga kababayan na nag-iibang bansa. Yan, nangangarap din po na magkaroon din sila ng kalamansian. Yan po isa sa maganda na maipundar ang lupa. Lupang tatamnan na pwedeng kalamansi, pwedeng gulay o anuman. At least po yan, tubo na ng inyong pong pera ang binili po ninyong lupa. Lahat ng inyong pong itatanim ay pinakatubo na po yun. Kaya yan isa sa magandang ipundar. Sumasabay rin po sa value ng pera ang lupa. Pag natsyempohan mo't nadaanan ng mga subdivision, mura mong nabili na naging bahayan, ay benta mo man, ay magiging doble, triple ang magiging presyo. Kaya siyempre sa umpisa talaga medyo kailangan mo talaga ng malaki-laking kapital pagka lupa ang inyong ipupundar. Kaya po hindi po basta-basta makapagpundar, mga katribya. Kailangan mo talaga ng iba yung pagtitipid, pagsinop sa iyong kinikita. Kasi pagka bulagsak ka sa buhay, gastos dito, gastos doon, wala kang maipupundar. Ang naipupundar mo ay yung CR, kubeta, ang tungo, ang punta. Dami po noong maliliit natin may pag-asa ito sa susunod mga katapusan ay po pwede na po yan. Maganda magiging presyo sa katapusan. Makukuha na po yung ating mga alanganin. Makukuha yan. Yan, yun ang iiwasan natin, mga katribya, yung mapipiklat. Dahil yan na po ang panggagalingan ng pagkaluto. Kaya yan ang isa na ma-share natin sa inyo. Ang pagpitas ng kalamansi, hindi kailangan po dyan ng madalian o mabilisan. Pagka mabilis ka mamitas, marami pong magiging sira o piklat. Normal lang, para ka lang naglilibang. Ayan, lalaro ka nga. Sa umpisa medyo mahirap pagka po bago, pero pagka kayo ay araw-araw na nyong ginagawa, napapractice din po yan. Anumang bagay na mahirap, pagka pinapractice mo, nagiging normal na sa iyo o nagiging madali. Pero pagka nun mo lang talaga gagawin, talagang paiikutin mo pa ang kalamansi bago mo makuha yung bunga, ay marami ng oras ang ginugol mo. Abutin ka ng siyam-siyam kapag ka po ganon, mga katribya. Ayan, pati ilalim. Ayan, sa atin ay kasama na po pati pagtanggal po ng baging ipaglilinis. Hindi pa lang natin magagawa, mga katribya, po ay ang pag-i-spray ng damo dahil nag-uulan. Ayan, pitas tayo. Tapos pitas, mga katribya, hanggat maganda ang presyo ng ating kalamansi. Ayan, tanggalan natin ito. Ayan, lutang na lutang ang mga malalaki. Ayan, sa umaga timba ang ating ginagawa pagka po ganitong umulan ng malakas kagabi. Kaya basang-basa po ang ating kalamansi. Yan ang technique para hindi po masira. Iwas natin, mga katribya, po yung
sobrang maaga kang pumitas ng mga bandang alas 6, alas 7, maaga pa rin yun. Kaya kailangan niya mga 8:30 o alas 9, pwede na kahit na naulan. Iwas po ang pag-reject. Sulit na, nakahabol pa rin po tayo sa presyo mga katribya. Happy farming po sa lahat ng mga mayroong kalamansian at yung mga nagbabalak at nagpaplano ng kalamansi. Wag na po kayo mag-isip-isip, go na po tayo basta't meron kayong puhunan. Ito ang isa sa maganda pong business, ang kalamansi farming, dahil continuous ang pag-harvest. Dahil ang bulaklak ng kalamansi continuous din yan. Hihinto lang yan kung hihintuan mo ang alaga. Yan ang technique. Pero pagka tuloy-tuloy ang inyong alaga mga katribya, tuloy-tuloy kayo magkakaroon ng bunga. Kaya masusulit po natin. Ito yung natawag nating bangkong buhay. Pag wala kang pera, pwede kang mag-withdraw. Ang pag-withdraw ay ang pagpitas ng bunga. So, gaya niyan, pasukan ng eskwela, kailangan araw-araw dapat mayroong pambaon si baby, si kuya. Pagka wala kang pagkukunan sa pagpapaaral, ang tatawagin mo lagi si Bombay. Si Bombay naman kung magpatubo ay grabe, may siya kakagat ka sa 5-6. Wala nang matitira doon sa hanap buhay mo, kinikita mo, napupunta lang lagi kay Bombay. Kaya ang yumayaman si Bombay. Mas maganda yung ganito, at least hindi ka namang hihiram ng pambao mo sa mga bata. Kaya importante meron po tayong kalamansian farm, kahit medyo maliit lang yan, sa sarili mo malaking tulong po ito. Kumpara mo naman doon sa meron kang 1 hektaryang bukid, nako, malaki po ang gastos din sa bukid. Ang problema, pag-aanihin na po ang inyong palay, bagsak ang presyo ng palay. Kaya kawawa ang mga magbubukid, magsasaka talaga. Kaya kami, naisipan na natin, kalamansi ang ating itanim. Dahil nakikita po namin yan sa mga nagsasaka. Abot ang daing, walang kita, lugi. Yan nakadalasan, lalo na pagka naghahabagat at nalulubog ang palay. Yun ang maririnig mo sa mga magsasaka. Malaki ang maintenance, maliit naman ang presyo ng palay. Kaya kawawa po ang mga farmers. Kaya sila po ay kumakagat sa mga patubuan, sa mga agri-supply, mga bilihan ng pataba. Kaya lang sagad-sagaran naman po yung mga agri-supply kung magpatubo. Kumakagat sila kahit sa patalim. Ganyan ang kalagayan ng mga farmers. Kaya mahirap. Kaya buti na lang po ay nauso po sa amin ang ganito, ang kalamansi. Kaya alaga na lang tayo ng alaga, hindi po tayo tanim ng tanim. Sinasabi naman po namin ito, sinishare namin sa inyo
Para at least meron kayong pagpipilian kung ano yung gusto ninyong itanim. Pwede kayong kung palay, hindi palay, kasi di naman po kasi lahat ng bukid o lupa ay po pwede ang kalamansi. Dahil pinakaayaw ng kalamansi ang lupang natutubig sa tag-ulan, yung binamamahayan ng tubig. Hindi po nagtatagal po ang kalamansi doon, namamatay siya. Pero po pwede, may diskarte rin naman kung natutubig yan. Gagawa lang tayo ng kanal sa gitna, tapos medyo paumbok ang ating gagawing tanim para hindi po nabababad ang kalamansi sa tubig pagka tag-ulan. Pero may siyang tutuyo. Kung di naman po ganun ang gagawin, mamamatay po ang kalamansi natin. Dahil mahina po ang kalamansi sa tutubig, para siyang papaya. Pero kung kahit naman siya ay nalulubog, basta't isang araw lang, isang araw at kalahati, bubuhay ang kalamansi. Pagka nag-stay naman ng isang linggo ang tubig sa inyo pong farm na mayroong tanim na kalamansi, magdidilaw po yan. Okay, sige, pitas tayo mga ka-farmers. Yan, medyo makulimlim na. Nakarami na tayo. Alam nyo mga katribya, ang kalamansi, ang karaniwan na po na size na napipitas, lalo na pagkamahal, ganito po ang size. Yan, naaagad, misan mas maliit pa po rito. Yan yung gaholin. Ito mga katribya, itong size na ito ay natawag natin na dos. Ang atin naman pong pinakapang uno, ito, yung ganito naman po ang laki. Yan. Yan, pagka ganyan po ang size ng kalamansi, makikita po ninyo yung kanyang kaibahan ay halos sa doble doon sa size po nung doso. Kaya ang karaniwan po natin na ginagawa, pinalalaki natin ang ating kalamansi para doble rin po ang bigat noong ating bunga. Una-una, magaan, mabigat sa timbang, bawi ka, tapos yun nga, maganda pa yung presyo. Kung matsyempo mo yung magandang presyo. Kaya lang, minsan, hindi na po natin magawa mga katribya po na mapalaki po ng husto na ganun kalaki yung ating kalamansi. Ang ating isinasaalang po dyan, siyempre, yun pong ating mga tulongges, yung wala nang ginawa kundi ang bantay na lang po ay may-ari at po yung bunga noong kalamansi. Kaya ang nangyayari, maaga pong napapapitas po ng may-ari yung kanilang kalamansi kahit sa medyo mababa ang presyo kaysa maunahan siya noong pong kawatan. Kaya ganun po ang nagiging problema po ng ating pong mga ka-farmers, lalo pa sa ganitong makapal po ang bunga ng inyo pong kalamansi. Ngayon, yun naman pong iba, yung talagang naghihintay at yung malalakas ang loob, nasari na sa ganun sa pagnanakaw, hindi hintay naman niya na talagang lumaking husto ang kanya pong bunga. Kaya lang di talaga maiiwasan, mayroon talagang kawatan. Kaya yun, doon po sa mga smart at maagap, pipitasin na kaagad. Ngayon, doon naman sa maghihintay at gusto makapresyo po noong dumoble ang presyo ng kalamansi, yung nga lang, yung paghihintay niya, nauuwi lang din sa magnanakaw. Kaya may papayo po natin mga katribya, pwede na po ang kalamansi na pitasin nyo na kung maganda po ang presyo on demand para at least iwas sa pagnanakaw. Yan po yung tips po natin sa inyo. Nakapuno na po tayo ng ating isang timba. Okay mga katribya, tayo po ay ipili uli ng ating reject. Yan. Kunti lang naman po itong ating mga hinog. Laki ha. Yan ang maganda pagka nahusto sa laki ang kalamansi. Halos triple, doble ang katumbas doon sa regular natin pinipitas na dos.
Karoon man ng uno ay kukunti lang. Buti na lang hindi umulan. Kaya tuyo tayo. Pili. Ating pitas. Natin. Tuyo na rin yung kalamansi kaya ganda ng isilit. Para matansya natin kung kulang pa ito ng 2 peso. Buwan natin. Ating berde. Lalaki. Yan. Doble ngayon siguro yung mapipitas nila doon kabila. Nakaraan naka 22 sila. Nampulot pa sila nung maga. Ito. Pili natin ang mga dilaw. Hindi pa gumagana ang mga manunusok. Dati pagka ganyan marami na mga may silay. Pagka gumana yung mga putakte. Pali-puli sa taas ang kalamansi. Matagal-tagal lang naglibo. Isang beses nag 900, 800, tapos tumaas na naman. Ilang araw lang yung 900 na yun . Yung ibang nag-alala yun, nakapitas na mababa yung kanila. Ninanako naman kasi. Kaya gustuhin mo mong magpalaki, hindi rin magawa. Mas nauna pa ang kawatan.
Dahil sa kawatan na yan, ako sarap. Magandang palakihin ng kalamansi. Pagka matibay yung loob mo pwede kang palaki. Kung hindi wala. Tatakot ka na sa mga kawatan. Sakto. Paano mga trivia? Dalawang bag na tayo. Tatala po tayo po bukas. Bye bye.